Gagawin natin ngayon is day 1 ng ating North Luzon loop. So itong day 1 natin, ang tatargetin natin Manila to Vigan, Ilocos Sur. Actually guys, itong gagawin natin ngayon is break in din na itong ATV 160 natin kasi di ba naka Aerox tayo. So bumili tayo ng ATV 160 tapos i-break in natin. So hindi ko alam kung kita nyo dito sa dashboard ko, yung odometer nito is 284 kilometers pa lang. So yung mga break-in ng mga motor or mga kotse, di ba, minsan Tagaytay lang, Baguio, yung mga ganon. Pero iibayin natin yung break-in natin, North Luzon loop agad. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa may Cannon Road. Ayan o, kapag kumanan tayo dito, Cannon Road yan. So yan o, yan yung papunta ng Baguio. Hindi ko lang alam nadadaanan ba yan sa ngayon kasi nga prone sa landslide yan sa mga flood. Ayun, 3:45 PM nakarating na tayo dito sa arko ng Ilocos Sur. Rolling. So papasok na tayo ngayon dito sa Baluarte since 1991. Okay, number 33 po. Yeah. Ano ba yun? Kaya hidden. Stop over tayo dito para magpa-picture. Ayan, windmills nakalagay na araw pakaliwa. Oh, ito yung magkakahanay. Sakto alas 10 ngayon, nandito tayo sa may Patapat Viaduct, highway boundary. Ayun, andito na nga tayo ngayon sa Cagayan. Unang bayan ng Cagayan pag galing ang Ilocos ay Santa Praxedes. Ayan, 1:09 PM andito tayo sa may Sanchez Mira. So andito na tayo ngayon sa Magapit Bridge, 2:39 PM. Ayun guys, pag andito na kayo sa intersection na to, nakalagay Santa Ana diretso, Tuguegarao kanan, Apari kanan. Pero dito dire-diretso tayo, tapos kakaliwa tayo dito para makapunta ng Apari. Welcome to Apari. Siyempre magpapapicture tayo dito. Itong kalsada na to nakikita natin, ito yung kalsada na mahigit 30 kilometers na talagang tuwid. Narating natin tong arko ng Santa Ana, ang pinakadulong munisipyo ng Cagayan. Huminto tayo saglit dito para bumili ng tinupig. Ayun, 7:45 AM alis tayo dito sa hotel sa Tuguegarao. 11:48 AM guys, narating natin tong Nueva Vizcaya. Kita nyo yung kurbada kung nakikita nyo yung Google Maps cellphone ko. Ano, grabing kurbada yan Santa Fe, Nueva Ecija. 2:38 PM. Ayun guys, 5:47 PM narating natin tong Cabanatuan City dito sa Nueva Ecija. Ayun guys, pakaliwa na tayo ngayon dito sa may Plaridel Bypass Road. Ayun guys, nandito na tayo sa may MacArthur Highway, 8:35 PM ngayon. Ito na guys, 10:15 PM narating natin ang ating starting point dito sa Petron, dito sa may tapat ng Pure Gold FPI. 1480.4 km. So yan yung tinakbo natin sa ating North Luzon loop, 1480.4 kilometers. And fuel consumption natin is 40.3 km per liter. Hindi na masama, maganda na rin yan. Ano na din yan, tawag dito, matipid na rin. Ayun guys, good morning. Date natin ngayon December 20, 2024. So Friday morning. Oras natin 3:57 AM.
So ang gagawin natin ngayon is day 1 ng ating North Luzon loop. So itong day 1 natin, ang tatargetin natin Manila to Vigan, Ilocos Sur. So yung target time natin dun mga 10 to 12 hours yung target time natin. Hindi natin masabi kasi magpapahinto-hinto tayo eh. So hindi naman tayo yung talagang point A to point B lang. So baka huminto-hinto tayo sa daan, pag picture sa mga arko. Ayan, ganun yung gagawin natin. So bago ako officially umpisahan yon yung ating North Luzon loop, punta muna ako sa Taguig, dun sa may Pure Gold FTI sa may Petron sa harap. So pag napagasan ko na itong motor doon ko na i-start yung mga statistics natin, yung mga kung ilang kilometro ba yung na-travel natin, yung mga gas consumption, yan pag-uusapan natin yan sa dulo ng video. Actually guys, itong gagawin natin ngayon is break in din na itong ATV 160 natin kasi di ba naka Aerox tayo. So bumili tayo ng ATV 160 tapos i-break in natin. So hindi ko alam kung kita nyo dito sa dashboard ko, yung odometer nito is 284 kilometers pa lang. So break in talaga siya. Saka change oil ko lang kahapon, yung first change oil natin. So buti nga pumayag eh, kasi usually yung first change oil is 500 kilometers or 3 months, whichever comes first. So yung mga break-in ng mga motor or mga kotse, di ba, minsan Tagaytay lang, Baguio, yung mga ganon. Pero iibayin natin yung break-in natin, North Luzon loop agad. At ayun guys, nandito na nga tayo sa Petron, dito sa may tapat ng Pure Gold FTI. Mukhang mahaba ang pila. Ayan, kung mapapansin nyo, full tank pa tayo. Kasi nagpa-full tank tayo kahapon, pero kasi may nabawas sa atin na mga trip B. Yan, 51.3 kilometers yung tatakbo natin pag mula kahapon. Kaya ipaka-full tank talaga dapat ulit natin to. So magpa-full tank method tayo para makita natin yung gas consumption. So yung minor na ito, no, kaya ano, pataas pa ba, hindi sa stable. So sabi ng mekaniko kasi nung binili ko, so nakasin ka na yun eh, sabi niya ganyan daw talaga pagbago. So hindi ko sure kung bakit, kasi sa Aerox ng bago, hindi naman yung ganyan. Full tank boss? Yes. Ganyan. XCS Sama tinapay. So 98.12 pesos, 1.55 liters. So yun, i-reset ko to. Itong trip B, i-reset natin tong trip B tsaka trip A. Ayan, gawin natin 0 parehas. Gawin natin 0 parehas. So yun o, yung trip B, hindi ko siya gagalawin for the entire trip. So ibig sabihin, yung trip B, yun yung magmula ngayon hanggang sa end ng North Luzon loop natin. Pero yung trip A, i-reset ko siya every time na magpapa-full tank tayo, para na monitor ko kung ilan na ba yung tinatakbo natin since yung last full tank natin. So kaya ni-reset ko pareho ngayon.
yung trip A tsaka trip B. Pero sa mga susunod na pagpa-full tank natin, trip A na lang i-reset ko. So dito pala no, na ang galing lang kasi dun sa Aerox, isa lang yung ano, yung pwedeng kilometer per liter. Nare-reset mo rin naman siya. Pero dito dalawa yung kilometer per liter. So merong kilometer per liter yung trip A, merong kilometer per liter yung trip B. Tsaka kapag nireset mo yung trip A, automatic nare-reset rin yung kilometer per liter nya, yung fuel, yung average fuel consumption nya. Kaya okay na rin, ang ganda rin. Ayun, sakto 4:30 AM. Yan, ito yung official time natin, 4:30 AM. Aalis tayo dito sa Taguig papunta sa may Vigan. So yung pagas natin kanina no, so hindi natin yan i-include sa expenses natin kasi yung pagas natin na yun considered expense yun previously. So yung included sa expense natin is yung gas natin na last, yung full tank natin na last, yung i-include natin. So kumbaga considered na hindi pa tayo nagpapagas. So full tank method tayo. May mga sigang aso. Sigang aso. Yeah, and we're here sa Lake Guadalupe, approaching Shaw Boulevard ilalim. So ito yung sobrang traffic kapag rush hour. Walang yan, halos walang galawan yan hanggang Guadalupe. Pero so far ngayon okay naman kasi tuloy-tuloy lang yung biyahe natin. Ang ganda talaga bumiyahe kapag gabi o madaling araw when it comes to light traffic. Sarap bumiyahe ng ganitong oras. Pero syempre consider din yung mga ano, yung mga madilim yung gano'n, kasi lalo na yung mga motor, ang ano lang yan, ang stock na ilaw niyan is mahina lang. Buti nga ito parang medyo okay eh, mas malakas siya kaysa dun sa stock na ilaw ng Aerox. Ayan guys, 5:01 AM narating natin tong MRT station na dulo, ng North Avenue station ng MRT. So from Taguig sa South Signal Village, after 31 minutes narating natin tong dulo ng MRT. So mabilisan talaga yung biyahe, I mean kumbaga malapit lang talaga yung mga distance na itong mga to. Kaya lang inaabot tayo ng oras kapag umaga kasi dahil sa sobrang traffic. So kung umaga yan, baka mga isa't kalahating oras yan or 2 hours. Yan, narating na rin natin tong monumento, 5:08 AM. So papasok na tayo ng MacArthur Highway. So yan, MacArthur Highway. Grabe, 7 minutes lang pala yun, no? Yung magmula ng SM North hanggang dito sa monumento pag hindi traffic. So ito na ba, 286 ay 28.6 kilometers yung ano natin, yung trip A natin. So nasa 300 kilometer odo na ito ngayon. Hindi ko kasi magalaw-galaw yung panel board nito eh. Hindi siya katulad sa Aerox na yung panel board andito lang sa may ano, sa may handlebar mo. So pag kahit nagda-drive ka, pwede mo siyang galawin sa kaliwang kamay mo. Kumbaga pag sa una nga akalain mong ano yun eh, yung passing light, pero menu pala yun. So kahit nagda-drive ka, pwede mong galaw-galawin yung panel board mo, pwede kang mag-reset, pwede mong tingnan yung ibang mga information kasi isa lang talaga pinipindot doon. Samantalang dito naman sa ADB, 4 yung pinipindot. So taas, baba, kaliwa, kanan. So meron pa yung mga combination na para ma-set mo yung oras, magkasabayin yung kaliwat kanan. Tapos ang layo niya dun sa may ano mo,
sa may kamay mo, kaya mahirap siya na habang bumabiyahe is tingnan mo yung ibang information na hindi naka-display. Ayun, time check muna tayo. So 5:30 AM. So eksaktong isang oras magmula nung bumiyahe tayo kanina, kasi 4:30 AM tayo bumiyahe. So nakaka 40 kilometers tayo. Mabilis na to, no? Sa gantong ilagay. So 40 kilometer per hour yung average sa takbo natin, which is hindi na masama, mabilis na rin yun. Kasi nung pumunta kaming Bataan, parang ang average speed namin nun parang 19 to 20 kilometers per hour, kasi hindi kami gantong oras bumiyahe. Kaya hindi na masama yung gantong hindi na masama yung gantong takbo natin. So maluwag na rin to, considered na galing tayo ng Metro Manila, tapos ito Bulacan pa to. Eh matao rin lugar to, sibilisado rin na lugar to. Ayan guys, dito ulit kakanan tayo dito sa may Giginto. Actually itong dadaanan natin ngayon, ito rin yung eksaktong dinaanan natin nung pumunta tayo ng Baguio. Actually papunta pa rin talaga to ng Baguio dun sa may dulo ng T-Flex, dun sa may entrance ng Quezon Road or Marcos Highway. Ito rin yun talaga yun yung dadaanan natin. So mag-iiba lang to ng daan siyempre kapag nakalagpas na tayo dun sa may T-Flex, kasi hindi na tayo papasok ng Quezon Road or Marcos Highway. Iba na yung papasukan natin na kalye papunta ng norte, yung mga Vigan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, mga ganun. So yun, basically ito rin lang yung papunta ng Baguio hanggang dun sa may dulo ng T-Flex. Yan, same lang. So yun, sa mga hindi pa nakakapanood ng ating Manila to Baguio dyan noong April, so meron tayong upload dyan sa ating channel, Manila to Baguio. Pumunta kami noong April, yung merong long holiday, yung araw ng Kagitingan, tsaka ano ba yun, Idil Fitr ba yun, or Idil Adha, yun, something like that. Ayun, medyo sumisikat na yung araw natin, so medyo lumiwanag na. Buti naman dahil medyo madilim talaga eh. Tapos mahina pa yung ilaw ng motor natin, so hindi tayo makapaspas na kasi kanina madilim nga. Tapos i-add mo pa yung break-in period pa lang rin netong ADB natin, so hindi mo pwedeng ihataw ng sobra. So kung ang gamit ko yung Aerox, mas malayo na yung narating natin, panigurado. Kasi yun, yung Aerox talagang hataw yun. Pero ito kasi hindi pa pwede. 6:13 AM. So after nating mag-travel ng eksaktong 71.1 kilometers, narating natin tong Pampanga. So wala pang 2 oras guys, narating na natin tong Pampanga. Samantalang nung kapag bumiyahe ka ng hapon or nung ano na, yung daytime na, 3 oras yan yung Pampanga na yan na Arco. Ngayon guys, sa kanan na tayo dito sa may Caltex, dito papuntang Quezon Road. So ito rin yung kinananan natin dati nung papunta tayo ng Baguio. So same na same lang siya sa dinaanan natin. 2 hours after nung departure natin. So oras ngayon 6:30 AM. So nakaka-over tayo ng 82.7 or sabihin natin 83 kilometers. So mas mabilis yung takbo natin for the second hour kesa nung sa first hour. So naka-cover tayo ng 43 kilometers for the second hour.
So dito pa rin tayo sa Quezon Road, pero after 3.6 kilometers kakaliwa na tayo. Ayun, kakaliwa na tayo dito ngayon sa may barangay San Nicolas. So yun guys, 6:53 AM. So saktong 100 kilometers. Ayan, kung nakikita nyo sa aking paddle board, saktong 100 kilometers yung natatakbo natin. So after yan 2 hours and 23 minutes. So hindi na masama, goods na siya. Saan? Goods na siya sa 100 kilometers distance. And 7:10 AM, kain muna kami dito sa may Jollibee Magalang. So nakakita kami ng Jollibee. So hindi pa kasi kami nag-breakfast, kain muna kami dito. Ayun, kakatapos lang namin kumain dito sa may Jollibee Magalang. So oras natin 8:04. Ayon sa Google Maps, nasa 314 kilometers pa. So itong tinatahak nating landas ngayon, papunta ng Concepcion sa may Tarlac. So malapit na to sa boundary ng Pampanga at Tarlac. 109.1 kilometers na yung tinatakbo natin as of the moment. Ito guys, nandito na tayo ngayon sa may overpass na may nakalagay na Concepcion. Parang bago lang to kasi nung April, iba pa yung itsura na ito eh. Meron. Sa bagay, hindi naman. Pero natatandaan ko na iba yung itsura ng yung Concepcion na nakalagay dun sa overpass. So yung susunod natin na kakananan is sa tapat ng Vest Hotel. So kaya alam ko yun kasi dun ako nag-stay dati. So for almost 2 weeks dun ako nag-stay sa Vest Hotel. Yung mismong tapat nun, yung literal na tapat nun, daanan pakanan papuntang Baguio. Ayun guys, ito yung sinasabi ko kanina na Vest Hotel. Ayan, dito ako nag-stay dati for almost 2 weeks. Tapos yung mismong tapat nyan, yung Vest Hotel na yan, ayan Baguio nakalagay. Ayan, kakanan tayo dito ngayon. Oo, hindi dadaan ng Baguio, pero dadaan tayo sa dinaanan natin nung papuntang Baguio. Sa may yung entrance ng Quezon Road, ng Marcos Highway, dulo ng T-Plex, yan, dadaanan natin yan. 8:35 AM narating natin tong Tarlac City. So nakakano na tayo 4 hours and 5 minutes itong lungsod ng Tarlac. So dito nakapunta-punta na rin ako dito sa lungsod ng Tarlac. Dyan sa may unahan yung may City Mall dyan. So medyo nakapag-explore rin ako dito dati. In relation pa rin sa pag-stay ko dito sa may Vest Hotel na sinasabi ko kanina.
checkpoint tayo. Parang malayong pupunta niya. Sa ano po? Bigan po. Bigan. Opo. Ilang oras kaya yun? 4:30 pa po kami umalis sa Pasay eh. Pasay pa kayo. Opo, sa Anong Manila. meron doon sa pupunta niya? Sa Bigan po. Anong meron doon? Magana lang po mamamasyal. Nakalib kasi. Okay. Pag nakalib ka, sulitin mo lang. Opo. Bigan to Bagyo. Oo. Ano ang gawin nyo ha? Ay, salamat po. Minsan lang mangyari sa Wait lang babe, wait lang. trabaho na naman. Opo, trabaho ulit pagbalik. Ingat lang po tayo. Sige, maraming salamat po sir. Ganito po sa nasa ko sasakyan eh. Ganda. Kakalabas lang po ng ORCR. Yes sir. So, oras natin 9:56 AM. So, ano tayo? 5 hours 26 minutes. Tapos sakto 200 kilometers yung travel distance natin. So, ito yung parte na ng Pangasinan. Urdaneta, Pangasinan. So, mga kung ilang kilometro na lang yan, kakaliwa na tayo dun sa may same pa rin, sa may papuntang Baguio. Yan, nandito na tayo sa may mga figurin. Ito may mga estatwa, may mga superheroes. Tapos ito na yung tulay. Yan guys, La Union na. Welcome to La Union. Yan, hindi na ako mag-picture dito kasi nung nagbagyo kami nung April this year lang yan eh. So nakapunta na rin naman tayo dito. Malapit na rin dito yung mga Quezon Road, Marcos Highway, tsaka yung dulo ng T-Flex. Welcome to La Union. So yung oras natin 10:27. So almost 6 hours. 3 minuto na lang, 6 hours na tayong bumabiyahe. Pero syempre kumain pa kasi tayo. And almost 6 hours. Tapos ang na-cover natin is 231.4 kilometers. Ayan, from Petron dun sa may FTI Taguig. So sa unahan na ito, ayun na yung ano yan, Quezon Road. Hindi ko lang alam kung pwedeng ano yung Quezon Road, kung pwedeng daanan ngayon. Kasi baka may gumuhong lupa or what, baka may ginagawa. Dinaanan kasi namin yun na April, may ginagawa doon. Although nadaanan naman siya, pero dumaan kami sa may ilalim ng tulay sa rough road. Ayan guys, dito na tayo ngayon sa may Quezon Road. Ayan oh, kapag kumanan tayo dito, Quezon Road yan. So ayan oh, yan yung papunta ng Baguio. Hindi ko lang alam if nadadaanan ba yan sa ngayon, kasi nga prone sa landslide yan eh, sa mga flood. Ayun, kung galing ka naman ng T-Flex, doon ka manggagaling, tapos dito ka naman kakaliwa dito sa Quezon Road din na to. Ayan. So dire-diretso lang tayo. Diyan sa may unahan, andyan na yung dulo ng T-Flex. Ayan o, T-Flex Rotunda nakalagay. Diyan ang dulo ng T-Flex. Tapos pag dinire-diretso naman natin yung nasa unahan, May paikot? yan yun yung pa Marcos Highway din, na isang daan din para makapunta sa Baguio. So yun, kaya pala ng ano no, 6 hours yung Baguio, yung tuloy-tuloy na hindi ka dadaan ng expressway. Baguio 6 hours tuloy-tuloy, yung walang kain, walang stopover, walang kahit ano. So kakayanin ng 6 hours. So ayan, dito tayo ngayon sa Clean Fuel, dito sa may dulo ng T-Flex.
7:26 AM narating natin tong Bawang La Union. Yung odo natin 271.3 kilometers. Tapos yung fuel gauge natin nagbe-blink na. Maghanap na kami ng mapagpapagasolin naman. Ayun, at may nakita na tayong Petron dito. So papagas na lang muna tayo. Tayo XCS. So ang tinakbo natin 280.1 km with 39.8 km per liter na fuel consumption. Full tank ng XCS ba? Full tank po ng XCS. Yan. 7.15 liter. So may natira pa palang almost 1 liter. Ayun na, 415.42. Ayun, so nagpagas tayo dito. Pina-full tank natin. So 7.1 liters. So accurate naman siya. Although hindi naman sobrang accurate, pero given naman na yun. So 280.1, dinivide ko lang siya sa 39.8, lumabas 7.03 something. Pero okay na rin naman yun, konting difference lang. So ang gagawin na lang natin ngayon, i-reset natin tong trip A. Ayan, so nakikita nyo sa panel board ko, i-reset ko yung trip A. So 280.1, i-reset ko siya. Ayan, pati yung average consumption na-reset. Pero yung trip B, hindi ko siya nire-reset, 280.1 pa rin siya. Kasi ito yung ito yung pangkabuuan na natin na North Loop. So yung ginas natin is 416. Tama ba? 416. Ayan, 416. So ayan, talagang lang sa triple. Biyahe kami, huminto kami sa Shell ng may 2.5 oras dahil may kailangang dalawa na meeting. So mga 110, huminto kami 110 doon sa may Shell Select para mag-lunch na rin, saka makadalo na rin ng meeting. Tapos ngayon 3:40 biyahe ulit kami. Tayo sa may arko ng Bigat, ng Ilocos Sur, 6 kilometers na ata. Ano na tayo sa arko ng Ilocos Sur. 3:45 PM nakarating na tayo dito sa arko ng Ilocos Sur.
Suot kami ng vest ngayon. So required dito sa Ilocos kapag madilim na. Nakalagay kasi doon 6 PM or kung ano yung tinakda ng Pag-asa ba yun na sunset something. Ayan. Suot kami ng vest. So ayun, saktong alas 6 andito na tayo sa may hotel. So yung tinakbo natin ngayong araw for 4.8 kilometers kung nakikita nyo sa panel board ko. Punta tayo ngayon ng Calle Crisologo dito sa Vigan. Calle Crisologo. Pwede mo magbot. Alam ko bawal. Ito gawin natin. Pwede. Tapos yeah, Hotel Felicidad. Parang Intramuros. Saan ko na Intramuros? Oo, parang Intramuros siya. Awa na rin. Saan? Rolling. No left turn. Saan ba yung pinakang tourist spot dito na ano, yung picturean? May bigan na ano. Yung hot na parang Hotel Salcedo de Vigan. De los Reyes Street to eh. Yung Crisologo yun nandito sa kanan. yung tayo sa may ano, sa may church. One way pa kaliwa. Kaliwa. Parang dito yung parang dyan na dito yung church. Sige lang. Kapakanan. Baka dito. Oh, yeah. No left turn. No left turn. Dito pa ganun. Yun, hello guys. So, day 2 tayo, December 21. Paalis na tayo dito sa ating tinuluyang hotel or transient kagabi. So, oras natin 9:04. Yan, ito ang arko ng Vigan. Yan. Oh.
Yun guys, napapunta naman tayo ngayon ng Baluarte dito sa Bigan. Baluarte ni ano yung Chavit Singson. Yan, Baluarte ni Chavit Singson. Ano daw yan, mini zoo. So merong tiger. Yan, puntahan natin yan. Mahilig tayo sa mga tiger, lion eh. Sa katotohanan, nanood lang tayo ng Mufasa nung nakaraan, nung December 18, nung first showing ng Mufasa, The Lion King. Dito tayo pumunta kahapon guys sa ano, Calle Crisologo, papuntang Calle Crisologo. Ayan, dito sa kanan. Ayan, Calle Crisologo. So, papasok na tayo ngayon dito sa Baluarte since 1991. Welcome to Baluarte. Ito yung entrance ng Baluarte. So side trip natin to. So, ito may mga ano sila, dami nilang hayop dito. Giraffe, birds, antelope. Yan. Dami silang hayop. Crocodile, snake, tas yung mga big cats. Lion, tiger. Ayan. Haba ng pila. Ito yung mga presyo. Ayan. Package A, package B. Ito yung mga inclusion. Yung package B. So ito yung ano namin, yung package B. Kinuha namin 300. Yung package A daw 30 to 45 minutes para ma-kompleto. Pero yung package B 1 or 30 minutes kasi mas marami. Paano po? Diretso lang. Ma'am, sa feeding area, ma'am, diretso lang kayo. May nag-a-announce doon, palista niyo po yan. Patatak sa kamay ko. Thank you. So yung kinuha namin yung package B, yung regular. So tag 300 kami. Ay, ito. Feeding area. Oh, Wala. there's a giraffe. Is this a giraffe? I know, bro. Giraffe saan? Hindi pala giraffe. Hindi. Sa Hindi kasya dyan yung giraffe. Diretso. Feeding area. Okay. So 1 hour 30 minutes yung gugugulin naming time dito. Dito ang mga ano, mga tupa. Mga anak ng tupa. Me. Sean the sheep. Anong deers? That's sheeps. Tupa. Pwede magkakatabi na lang po kayo mga para may isasabay po po. Tirahan mo ako ah. So, May isasabay ako na 6 kasi po. excited oh. Mga dalawang upuan po yung Yan, very nice. Thank you. 33 po, 33. Nice. Okay, number 33 po. Yes. Sabay na po kayo dyan po. Kawawa naman yung iba. Ay, ang kanya here. Here? Ang ano niya here. Sige. Okay, sa mga bagong dating po dyan, ma'am sir, paregister na lang po dito po. Ayan o. Oh, sige, lapit. Me! Hala, sige. Dudumugin ka. Nakasakay na lang po sir, dito po. Very Okay nice. na kayo, sir, dito po. Okay, yung Ay, wala sa akin. Alright, nandito na kami sa shuttle. So papunta na daw kami ng safari. So may mga white lion and white tigers. Yung white lion sa mga kalaban ni Mufasa.
Bale, ito po, dati kong bahay po yung Sir Chavit. Yung Golden Tower po. Pero bahay niya na kuya? Bahay ni Sir Chavit po. Pero ngayon, ginawa na pong hotel. Yan, ito bahay daw ni Chavit Singson. Yan. Baluarte. Yung mga trophy po ni Sir Chavit na konvoy, na taxi service po. Mga hayop po na konvoy. Oo. Pinant niya po. Safari Gallery. Ito daw yung museum. Yun po yung white channel. Oo. Grabe, naka-display. Pwede po kayong mag-take picture po dyan, ma'am sir. May bayad lang po, mga 250 po yata yung dalawa po. Pag lumapit talaga doon. Bale, pagkatapos po kayo sa may museum po, pa-register na lang po ulit po kayo sa doon sa yung number. Okay po. Thank you po. Yan. Safari Garden. Pupunta na tayo. Ano kayang meron dito? Pero parang exit nakalagay dito. Oh. Ito may polar bear. Polar bear, hippopotamus. Ito may zebra. Mga figurine. Ito may grizzly bear. Ito tatlong uri ng bear pala. May black bear din dito. Ano ba to? Real life size? Oo. Real life size daw. Grabe ang ano talaga ng polar bear. Parang ano dulo? Parang hindi ko sure. Ito elephant. Mga real life ano nila. Real life size. Ano ba? Hindi ko rin alam eh. Baka preserve or what. Alaskan wolf. Grabe talaga yung white bear. Parang pag inatake ka niya, wala ka ng pag-asang mabuhay. Ito African lion. Ito rhinoceros. Rhino. Yung mga deer, oh, naiinitan na, nagsilong. Dami nila. Oh. Mga usa. Grabe ang ganda ng mga sungay. Oo. Mga usa. Nila, gusto ko yung nakaganyan talaga sila. Naka-post. Nagsisilong. Marami doon. Ah, talaga? Oo, ang tahi. Ayun, diretso na yung wala naman. Karera kayo. Hindi, takbuhan. Makakapunta tayo ng bahay niya. Bukas na umaga kayo, uwi. Oo. Dito tayo sa crocodile feeding station. Is this? Ito, iguana rin to eh. Ayun guys, mga 12:13 PM. 12:13 PM paalis tayo dito sa Baluarte, dito sa Vegan. So next natin na pupuntahan ay yung Pagburnayan. So yung susunod natin pupuntahan yung factory, yung pot making, kung paano gumawa ng mga banga or paso. Nandito na tayo sa pottery making dito. Yan, sa mga banga, mga paso. Yan. RG Jar Factory. Yan. And may mga souvenirs. Yan.
Ito yung proseso kung paano gawa ng mga ano, banga, ganun. Yan. Hindi mamaba. Okay, tapos tanggalin mo kamay. Inukas mo siya. Tapos dito siya yung marami nagalabuan. Pa-slide lang siya. Slide mo lang siya. Ayun guys, 12:51 PM. Paalis kami dito sa RJ Jar Factory. Papunta naman kami ng Hidden Garden. Dito pa rin yan sa vegan. At ayan, narating natin tong Hidden Garden. So merong araw na pakanan. So saan kaya yun? Ito ba yun? Kaya hidden. Okay. Hidden Garden. Hidden Garden. Okay. Hello. Lumabas ka tayo? Therapeutic. Yan. Hidden Garden, Lovers Corner. Ayun, no? This way to bonsai and plant nursery. Welcome to the plant world. Ayun, 1:39 PM. Alis na tayo dito sa Hidden Garden. So maghahanap lang tayo. Kain muna kami dito. May nakita kaming kainan. Sige, baba ka. Ayun, 2:41 PM. Alis na kami, papunta na kami ng Lawag. Tuloy-tuloy na to. Papunta namin ng Lawag. Alis na kami dito sa kinainan namin dito sa may vegan. So yan lang yung ano, yung pinag-stayan namin kagabi na transient, ano, yung nakikita niyo dyan sa bandang kaliwa, sa may other side. Yun lang. Kasi naggala pa kami dito sa vegan. Kaya ngayon pa lang kami pupuntang Ilocos Norte. Welcome to Ilocos Norte. 3:26 PM. Darating natin. Stop over tayo dito para magpa-picture.
Ayun guys, no? 7 o'clock, sakto. Alis tayo dito sa may Macdo, dito sa may Lawag City. So, papunta na tayo ng Burgos. Doon tayo matutulog. Malapit na rin naman siya sa Bangi, Ilocos Norte. Doon tayo magpapalipas ng gabi. Tapos magpapagas ulit tayo pag may nadaanan tayong gasoline station. Ayan. And guys, may nakita tayong Petron dito na gasolinahan. So dito na tayo magpapagas. Papafull tank tayo. So ito yung second gas natin guys. Yung unang gas natin kahapon, ito yung second. XCS full tank boss. Ayun guys, nagpagas tayo ngayon dito, second full tank, 437 pesos sa 7.02 liters. Pero may mga tumapon na konti pero okay lang yun, immaterial naman. So gagawin ko itong trip i-back to zero ko ulit, i-reset ko ulit. So ito, nakatakbo kasi tayo na ng 259.4 km with 38.4 km per liter. So pag dinivide yan, medyo close sa 7.02 liters na pinagas natin ngayon. So ang gagawin natin ngayon, i-reset natin yan. Ayan, trip A natin 0 km, tapos pati average fuel consumption nya 0, naging na-reset na rin. So yung tinakbo natin total mula kahapon 539.6 km. So ayan, nandito pa rin tayo ngayon sa Lawag. 3K, sabi ko lang sa 3K, sa 3B na lang. Ayan guys, takbo na tayo papuntang Burgos. Lamig ng simoy ng hangin. Saka sarap talaga mag drive dito sa probinsya. Walang gaanong traffic. Wala na ata yung dalawang yun Pusang gala. Pinubuntatan ako ng Montero, nakakailang. Ayun guys, good evening no. Oras natin 7:58. Sabihin na natin alas 8 ng gabi. So makakarating tayo ng RCS Transient dito sa Burgos. Actually malapit na rin naman ta sa Bangi. Ayan, nasa Google Maps 270 meters. Teka, may checkpoint. Baka mapara ulit tayo. May checkpoint. Paparahin kaya tayo. Paparahin nga. Sabaran po tayo?
Panam sa ano po sa RCS Transient. Diyan lang. Diyan. Yan na po. Yung RCS Transient po. Opo. Okay na po. Salamat po. Ito, andito na tayo sa RCS Transient. Ayan. Ito, yan na nasa taas. Parking dito. Ayun guys, na oras natin 8:03. Total natin travel natin 586.2 km na magmula kahapon hanggang dito sa Burgos, Ilocos Norte. So yun, pagpatuloy ulit natin yung ride natin bukas. Samahan nyo ulit kami tomorrow. Good night.